In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market, sa mga tariff announcement ni Trump na nagpapagalaw sa market, hindi lang sa crypto. Pag-usapan din natin yung White House Crypto Summit na paparating at ang napipintong upgrade sa Solana Network Protocol. Kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Simulan natin sa tariff turmoil na kinasasangkutan ng US at mga pangunahing trading partners tulad ng Canada at Mexico. Noong March 4, bigla ang ipinataw ni US President Trump ang 25% tariff laban sa Canada at Mexico na ayon sa mga analyst ay malaking dagok sa market confidence. Dahil dito, nagkaroon ng matinding pag-atras ang mga investors sa risk on assets kasama na ang crypto dyan. Ayon sa CoinGlass, more than $1 billion in liquidation ang nangyari sa loob ng 24 hours kung saan 87% ay galing sa long position. Isipin nyo, karamihan ng mga traders ay bullish na pero biglang nagkaroon ng mabilis na pagbabago sa sentiment. Nakaranas ng significant price drop sila Solana, XRP at ADA na sumalo ng mahigit 150 million sa liquidation. Batay ito sa observation na noong araw din yon nagsibagsakan ng price ng altcoins. Si Ethereum bumagsak ng 12%, Solana negative 20% at maging si ADA nga at XRP ay nagsibagsakan din. Pero bago nga mangyari yan, mukhang bullish ang sentiment dahil inihayag ni President Donald Trump na gusto niyang isama hindi lang si BTC at Ethereum kundi pati si Solana, XRP at Cardano sa kanyang plano para sa US Crypto Reserve. Yun nga lang, ilang araw lang ang lumipas biglang nagbago na naman ang ihip ng hangin sa market nang muling magpataw si Trump ng tariffs. Mabilis na bumalik ang macro fear at binura nito ang gains na nakuha mula sa tinatawag na Trump effect. Sa kabuuan, kitang-kita na kapag may kaganapan sa global economy like trade tensions at mahihinang economic indicators, nadadala rin ang crypto market kahit na may magagandang balita tungkol sa regulation o potential new reserves. At ngayon nga, medyo nag-bounce na ulit si BTC dahil napabalita naman na iro-rollback ni Trump yung tariff sa Mexico and Canada. Parang roller coaster talagang nangyayari sa market at ang galaw nito ay nakadepende na lang sa mga sinasabi ni Trump. Samantala, malapit na ang White House Crypto Summit na nakaschedule sa March 7. Ito ang kauna-unahang malawakang meeting ng malalaking crypto leaders at US policymakers sa mismong White House. Pangungunahan ito ni David Sachs, ang White House AI and Crypto Caesar, kasama si Bo Hines, Executive Director ng President Working Group on Digital Assets. Inaasahang dadalo sina Brad Garlinghouse ng Ripple, Michael Saylor ng Strategy, kilala bilang pro-Bitcoin advocate, Sergey Nazarov ng Chainlink at JP Richardson ng Exodus. Bukod pa sa iba pang prominent founders, CEO at investors sa crypto. Hindi rin malayong dumalo si Brian Armstrong ng Coinbase, Cameron at Tyler Winklevoss ng Gemini at Jess Powell ng Kraken. Lalo na't nabalitaan na sina Garlinghouse at Ripple ay may mga donation din sa pro-crypto lawmakers. Magtitipon sila para pag-usapan ang malaking usapin, stablecoin regulation, posibleng strategic BTC or crypto reserve at ang iba pang patakarang nais isulong ni Trump. Remember, mula nung maupo si Trump nitong January, gusto niyang maging crypto hub ang US. Nag-propose ng ban sa CBDC, nag-push ng stablecoin legislation at nag-withdraw pa nga ng ilang mga dating kaso ng SEC laban sa ilang crypto firms. So maaaring ito ang pinakamalaking hakbang sa paggawa ng malinaw na regulation. Bagamat maraming inaasahang malinaw na plano sa March 7 Summit, tiyak ding mainit na matatalakay ang stablecoin oversight. Siyempre, patok ang stablecoin dahil maraming kumpanya tulad ng Circle ang nagsasabing dapat mag-register sa US ang lahat ng USD-based stablecoin issuer para walang lusot ang mga offshore. Gusto rin ni David Sachs na gamitin ang stablecoin para i-extend ang dollar dominance globally. Kaya asahan nating merong diskusyon kung paano ang magiging balance, anong mga requirements, sinong papayagan, paano masisecure ang user funds at ano ang gagawin sa mga foreign-based issuers. Malamang lalabas din ang tanong kung sino-sino ang dapat i-require ng KYC or AML. Malawak talaga ang usapin, kasabay nun patuloy pa rin ang dream ng ilang US lawmakers na magkaroon ng strategic BTC reserve. Subalit hanggang ngayon ay wala pang linaw kung kailan o gaano kalaki ang bibilihin. May 24 states na nag-introduce ng bills para doon, pero sabi ng ilang analyst, symbolic lang muna ito unless may major
major purchase na magaganap. Lumipat naman tayo sa Solana. May panibagong balita tungkol sa planned protocol upgrades nito na maaaring makabawas ng malaki sa kita ng validators. Ayon sa VanEck, dalawa ang proposal, SIMD 0123 at SIMD 0228 na posibleng maipasa via validator voting. Ang una ay para mag-introduce ng in-protocol mechanism para sa priority fees na dapat ay mapunta sa stakers. Ang ikalawa ay tungkol naman sa adjusting inflation rate patay sa stake participation. Ang resulta ay makakabawas ng hanggang 95% ng validator revenue. Bagamat maganda naman ito sa long-term sustainability ng network, sabi ni Matthew Siegel, Digital Asset Research Head ng VanEck, kailangan daw ito para mapatatag ang Solana. Pero kontrobersyal din dahil baka mahirapan ng maliliit na validator. Ibig sabihin, parang magiging mas decentralized ba o baka mas lumakas lang ang malalaking stakers tulad ng G2 Labs based pools na gamit ang 93% validators. Depende yan kung anong outcome ng boto sa March. Ayon kay Siegel, rewarding stakers directly with priority fees ay maganda para mas tumaas ang kita ng mga nag-lock ng SOL at mas maiwasan ang off-chain deals between traders and validators. Pero syempre, kung mas maliit naman ang inflation, bababa ang total rewards pool. Ito ay classic trade-off. Gusto mong maging deflationary or low inflation. Pero kailangan mo ring bigyan ng sapat na kita yung ecosystem participant. Samantala at the same time, lumakas din ang push na magkaroon ng SOL Exchange Traded Funds ETF sa US, pati staking sa ETF para sa mas mataas na yield. Iba't ibang panukala ang lumalabas at sabi ng Bloomberg Intelligence, mga 70% chance na ma-approve ang SOL ETF by 2025. Update naman tayo sa price action ni Bitcoin. So sabi nga natin kanina, parang nakadepende na lang sa announcement ni Trump ang galaw ng market. Bumabagsak ang price dahil sa pagpataw ng tariff. Yung rebound na naganap dito, ang announcement about crypto reserve, then bumagsak ulit ang price, nabura lahat ng gains dahil sa announcement naman ng tariff. Kaya kahit anong bullish at bearish natin sa market in terms of price action, pwedeng sa isang iglap lang magbago ang sentiment at gumalaw ito ng against sa atin. Ganon ka-volatile and unpredictable ang market. Kaya dito sa short-term analysis na ginagawa natin, hanggat maaari, pinapakita natin sa inyo ang bullish and bearish scenario. Although nakikita natin na nagkakaroon ng imbalance in terms of price action, pero pwede siyang magbago ng isang iglap lang dahil wala tayong control sa mga bagay na nakaka-impluwensya sa market sentiment. At dito papasok yung risk management. Kapag pumasok tayo sa market, meron tayo agad expectation na pwede tayong matalo dahil nga sa mga bagay na hindi natin makokontrol. Anyway, ang price action ngayon, makikita natin na nagbi-build ito ng downtrend. After nito, mag-create ng low nung nakaraan. Pwedeng magpabalik-balik si Bitcoin dito at magbibigay sa atin yun ng balance outlook. Now, kung gusto natin ma-confirm na nagkakaroon na ng bullish momentum, kailangan natin makakita ng consecutive higher low. It's a sign of strength kahit wala pa tayong higher high. Sa bearish scenario, continuous rejection sa area na ito hanggang makapag-create ng another low. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.